Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 19 na dating rebelde sumailalim sa profiling para sa Amnesty at Reintegration Program. Mga posibleng bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair pinangalanan ni Senate President Tito Sotto III. Siyam namang isda nasagip matapos masiraan ng bangka sa Bataan. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsagawa ng profiling activity ang 39th Infantry Battalion ng Philippine Army, katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office ng Davao del Sur para sa mga dating rebelde noong nakaraang linggo. Kabuuang 19 na dating rebelde ang sumailalim sa proseso na ginanap sa Makilala, Cotabato bilang bahagi ng kanilang aplikasyon para sa amnestiya at reintegrasyon sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Layunin ng profiling na matukoy ang kanilang kwalifikasyon para sa tulong mula sa gobyerno, kabilang na ang kabuhayan, pinansyal at pabahay na suporta pati na ang legal na amnestiya. Ayon sa 39th IB, patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga lokal na ahensya upang bigyan ng panibagong pag-asa ang mga dating rebelde at hikayatin silang makibahagi sa pag-unlad ng kanilang mga komunidad. Tinukoy ni Senate President Tito Sotto III ang 5 senador na posibleng maging bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng pagbibitiw ni Senator Pampilo Ping Lacson. Ayon kay Sotto, kinukonsidera nila ang posisyon ni Senators JB Ejercito, Raffy Tulfo, Pia Cayetano, Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros. Dagdag pa nito, magiging salik sa pagpili ang magiging rekomendasyon ni Lacson na pamalit sa kanya. Isang caucus ang itinakda ng majority bloc ngayong araw para pag-usapan ang naging resignation ni Lacson. Kahapon nang formal na bumaba sa pwesto si Lacson dahil saan niya'y dissatisfaction mula sa mga kapwa senador sa direksyon ng investigasyon ng komite sa maanumalyang flood control projects. Nasagip ng Philippine Coast Guard o PCG ang 9 namang isdang sakay ng nasirang bangka sa dagat malapit sa Bataan nitong Oktubre 5. Sa search and rescue operation sa pangunguna ng BRP Cape San Agustin, natunto ng fishing vessel si Raiko 1 saan ang 2 sugatang tripulante nito ay inilipat sa PCG vessels para sa agarang lunas. Ang 7 iba pang crew members ay ibinalik sa kanilang fishing vessels na tinow patungong Maribeles, Bataan. Maliban sa 2 kinakailangan ng first aid, lumabas sa physical check-ups na nasa mabuting kondisyon ang 7 mangingisda. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.